Rax di Sebek kilala pala ni Loki? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1145. At ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing itong nakita daw nating grupo nila Jinbei sa pangunguna ni Colon pumunta na daw sa grupo nila Saul at Robin. Kung matatandaan nyo guys nakahanap na nga ng paraan itong si Saul para pigilan itong mga batang giant sa paglalakad nila. Pero nagkaroon nga ng konting problema dahil sa pagsulpot ng isang nightmare monster which is yung Fenrir. Bali ngayon nga sinasabing itong pupuntahan daw ng iba pang batang giants na sunog inapula na daw ni Jinbei, which makes sense since alam naman natin na yung mga skills ni Jinbei related sa tubig. Kaya naman malamang siya ang magpapatay sa sunog na pwedeng ikapahamak ng mga batang giants. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing mapupunta daw yung scene sa Underworld kung saan nag-share na daw ng information si Loki sa kung sino ang umatake sa kanya. At ito nga daw yung mga Holy Knights. Meaning papasok tayo sa chapter na to na alam na nila Luffy na merong nag-e-exist na kalaban ngayon sa Elbaf. Sa part naman ng usapan nila Loki at Luffy patungkol sa lokasyon ni Shanks ayaw nga daw magbigay ng impormasyon ni Loki ukol dito dahil technically nga hindi pa rin naman daw siya pinapakawalan ni Luffy, which is I agree since ito nga yung napagkasunduan nilang dalawa, kalayaan ni Loki kapalit ng impormasyon patungkol kay Shanks. At dahil nga sa nakakadena pa rin si Loki hindi pa nga rin natutupad ni Luffy itong kasunduan nila na to. So ito nga yung medyo nakakapanghinala dahil mapapaisip nga tayo kung ano kaya ang meron si Loki na impormasyon patungkol kay Shanks. Alam ba niya yung tambayan neto kaya ganito siya ka-confident na meron siyang impormasyon patungkol sa lokasyon ni Shanks? O baka naman may hawak siya na Vivery card na pagmamay-ari ni Shanks kaya confident siyang alam niya kung nasaan exactly ngayon itong si Shanks. Ano't ano pa nga ito paniguradong setup ito para sa muling pagkikita nila Luffy at Shanks. Base nga sa mga nagdaang chapters dito na nga papunta yung storyline. Sana nga buhay pang madadatnan ni Luffy si Shanks at hindi pa sila nagpapang-abot ni Blackbeard. Dahil kung sakali nga at hindi na maaabutang buhay pa ni Luffy si Shanks siguradong mas kukulo ang dugo netong si Luffy dahil dalawang malalapit na nga sa kanya ang kukunin netong si Blackbeard. Sa sumunod na impormasyon naman ito na nga yung tingin kong magiging pinaka-highlights ng chapter na to. At ito nga yung patungkol kay Rax di Sebek. Sinasabi nga na nagkaroon daw ng flashback si Loki. Wala ngang sinabi kung kailan eksaktong taon nangyari ito. Pero at some point nga daw nung kabataan ni Loki sinasabing nag-cross daw ang landas nila ni Rax di Sebek. Yes guys, may connection pala itong sila Sebek at Loki. Makikita nga daw natin sa chapter na to si Sebek pero hindi pa nga rin daw malinaw yung mukha neto. Sinasabi pa nga na nireject daw ni Sebek yung kagustuhan ni Loki na sumama sa paglalakbay niya. Kaya naman challenge daw ni Loki si Sebek sa isang laban. Laban na nag-lead daw ng hindi maganda para kay Loki. Bale sa flashback nga daw na to bahagya rin daw nating makikita si Whitebeard. So gaya nga daw ni Luffy na sobrang ina-admire si Shanks, ganun rin daw si Loki para kay Sebek. Sobra nga rin daw niya itong ina-admire. Dagdag pa nga sa spoilers na naniniwala daw si Loki na isinilang daw siya sa maling era dahil sa gustong-gusto nga daw neto na sumali sa Rax Pirates. So sa impormasyon nga na to mas lalong nagiging interesting pa nga yung karakter netong si Loki dahil recently nga napag-uusapan natin yung patungkol sa Black Sun God na posibleng ito si Loki. At ngayon nga parang tinuturo naman yung direksyon natin na nung era ni Roger itong si Sebek naman ang posibleng itim na Sun God. Sana nga sa mga susunod pa na chapters mabigyan pa tayo ng context patungkol kay Rax di Sebek. Lalo na at yung kinikilala nating nakakuha ng will niya na si Blackbeard dahan-dahan na rin nating nakikitang
ang bumabalik sa aksyon. Speaking of admiration, similar nga kay Luffy na mabilis mag-recover sa pamamagitan ng pagkain, sinasabi nga sa spoilers na ito rin daw yung ginawang way ni Luffy para makarecover din si Loki. Binigyan nga daw ni Luffy ng pagkain si Loki, which is tinanggap naman daw ito ni Loki at nakarecover ng konti. At sa huling impormasyon nga sa spoilers, sinasabing mababalik daw yung scene sa grupo nila Colon, kung saan bigla na lang daw may lumapag sa barko nila. At itong tao nga daw na to walang iba kundi si Ganku. Kaharap na nga daw niya ngayon itong sila Nami. Bali itong part nga na to medyo nakaka-excite kung iisipin nyo, dahil match-up wise nga kayang-kaya ni Ganku itong mga nasa barko na grupo ni Colon. Since alam naman natin na yung Devil Fruit ni Ganku literal na kayang pagsabay-sabayin ang mga kalaban. So nandito nga sa barko sila Jinbei, Nami, Usopp at Colon. Teka, may nakalimutan pa ba ako? Yes guys, nandito nga rin sa grupo na to si Brook, which is kung matatandaan nyo ni-reveal nga sa last chapter na fan pala si Ganku ng music netong si Brook. Kaya naman I wonder kung ano ang magiging reaksyon ni Ganku once na makita niya na sa personal itong si Brook. Duda nga ako na hindi mamumukaan ni Ganku si Brook, dahil base nga sa wanted poster netong si Brook sinisigaw nga neto na isa siyang musician. So bakit nga ba specifically na sinugod ni Ganku itong barko nila Colon? Bali dahil nga yan sa impormasyon kanina na si Jinbei ang nag-apula ng apoy na pupuntahan ng mga batang giants. Meaning maliligtas na ng grupo nila Robin itong mga batang giants na nag-i-sleepwalk. At since ang main goal nga ng mga Holy Knights ang kidnapin itong mga batang giants, it makes sense lang na gumawa ng aksyon si Ganku sa grupong tutulong sa mga batang giants na to. Pero ang siste nga nandito si Colon, at nakita naman natin in last chapter na nag-appear na si Scupper Gaban at handa na ring makisali sa labanan. Kaya naman mapapatanong nga tayo ngayon kung makikita kaya nating tutulong si Gaban sa grupo ng anak niya at siya na ang haharap kay Ganku, o para sa kanya hahayaan niya lang itong si Colon para ma-experience neto ang tunay na labanan. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1145. Paalala lang na mag-ingat kayo sa ibang information dahil kaarawan nga ngayon ni Usopp, meaning April Fool's Day. Bale, ayan na nga yung topic natin ngayong araw na to at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!